Ako, binigay ko na yung commitment ko rin ng last Wednesday. So, I pray na bigay niyo lang po yan at isa pong kagalakan. At sana yung kagalakan natin last Sunday night, manatili yun at yung patuloy natin. Amen? Ephesians chapter 6 verse 10. Ephesians chapter 6 verse 10, hindi ako magpipreach sa isang message na personally prepare ko. Sa totoo lang, ito po isang message na pinag-aralan ko lang. Binasa ko ng binasa and I pray na ito po ay may deliver ko na maayos at the same time maging blessing po sa inyo. Ephesians chapter 6 verse 16. Ephesians chapter 6 verse 16. Binasa natin kanina yung lahat ng armor. But this morning, pumunta tayo sa isang armor na dapat din natin tingnan. At pwedeng maging blessing po sa atin. Ephesians chapter 6 verse 16. Okay, pwede tayong tumayo? Basahin lang po natin isang talata, Ephesians chapter 6, verse 16. Verse 16. Ready, read? Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Tayo po'y manalangin, let's pray. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyong trono. Nagpapasalamat kami Panginoon sa iyong biyaya. Dalayan ko po Panginoon na muli sa umagang ito. Mangusap po kayo Panginoon. Tunay po na kayo pong aming Diyos na katulad po ng mga napag-aralan namin sa Wednesday night, na kayo po ang Jehovah Jireh, Panginoon. Kayo po ang aming El Shaddai. Na tunay po, Ama, na kayo po ang nagkakalinga, tunay na nagkakandong sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan, sa lahat ng mga need namin, di lang po sa material, kundi sa lahat ng bagay. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Ipinakita niyo po sa pamagitan ng inyong sacrifice through the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong paggabay po sa amin. At maraming salamat po sa Banal na Espiritu na siya pong nilagay niyo po Panginoon sa aming mga puso upang maggabay po sa amin sa pamagitan Panginoon ng aming pagtanggap sa inyong Panginoon sa inyong anak na si Jesus Christ. Lord God, nagpapasalamat kami Panginoon na iningatan niyo po ang aming pastor. Nagpapasalamat kami Panginoon sa mga biyaya na aming narinig na nangyayari Panginoon sa part ng Qatar, sa Berean Baptist Church at sa pamumuno rin po ni Pastor Narvaez. Maraming salamat din po Panginoon sa bawat mga mananampalataya doon at especially din po sa bawat membro po Panginoon at mananampalataya dito sa Laloma Baptist Church na patuloy Panginoon na naglilingkod sa inyo at patuloy na nagmamahal sa inyo. Dalahin ko pong muli Panginoon na sa pamagitan ng mensaheng ito, through your Holy Spirit and through your word, kayo pong mangusap, kayo pong may taas. Encourage po kami Panginoon at patuloy kayo pong malalahati sa aming kalagitnaan. Binabalik po na yung Panginoon ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan ni Jesus. I pray. Amen. Pwede na po tayong maupo? Habang iniisip ko yung armor, tinitingnan ko yung mga armor, yung helmet of salvation, just imagine kapag ikaw isang soldier before, yung helmet of salvation, hindi basta-basta yan natatanggal. Diba? Talagang ano yan. Kaya nga yun yung nagpo-protect sa atin, na nagpapakita sa atin ng save tayo. Once saved, we are always saved. At yung breastplate of righteousness, hindi yan nilalagay ng hindi dapat mahigpit. Dapat mahigpit yan. So pagka nakasuot sa iyan, hindi basta-basta matatanggal. Yung loins girt of truth na kinalalagyan ng yung mga armas, yan ay matibay din. At yung feet shod with the preparation of the gospel, lahat yan. Kalimitan kapag ang isang sundalo lalaban, yung mga bagay na yan hindi natatanggal sa kanya. But something na madaling matanggal sa atin during the battle. Yung something na hinahawakan natin. At dalawa yung hinahawakan natin, the sword and the shield. The sword and the shield. Mabitawan mo ang isa dyan, pag nabitawan mo ang sword, puro depensa ka na lang, wala ka ng panlaban. Pag nabitawan mo ang shield, puro pensa ka, at gagamitin mo yung sword na pagiging defense mo rin. At may hirapan kang sanggahin lahat dahil napakahalaga ng shield. So mahalagang tingnan natin sa Christian life, sa ating battle spiritually, meron tayong dalawang hinahawakang mahalagang bagay na hindi dapat nating bitawan. The sword and the shield. But ang pagkukunan natin ng panahon ngayon is yung shield. Yung shield. So message sa atin, the shield. The shield. So, kailangan natin na sa Christian, kailangan natin na meron tayong shield. Meron tayong battle. Hindi tayo nakikipag-battle. Sabi nga sa talata kanina na binasa natin, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, against rulers of the darkness of the world, against spiritual wickedness in high places. So dahil sa dami nating kalaban, kailangan natin ng mga armor. Kailangan natin yung shield.
Yung shield na tinutukoy dito, hindi ito yung bilog lamang na nakakita na kayo ng gladiator. Ang gladiator, kasi mabilis siyang kumilos, kailangan niya lang na maliit na shield. Okay, so yun ang kailangan niya lang. Pero kapag tayo ay sundalo, at nakikipag-battle tayo ng, kung titingnan niyo yung ancient battle before, lumalaban sila ng grupo-grupo. As a church, ganun tayo. Lumalaban tayo ng grupo-grupo, hindi tayo lumalaban ng solo-solo. Okay? So hindi natin kailangan ng shield na maliliit. Kailangan natin ng isang shield na malaki na pwedeng mag-protect personally sa atin, at kailangan din natin ng shield na magpo-protect sa kasama natin. So yung Roman soldiers, isa sa pinaka-strength nila kung paano sila mag-formation, na kung paano nila protektahan ng bawat isa at walang gaanong tumatagos doon sa kanilang barriers kapag kinuha na nila yung kanilang shield. So as a church, kailangan po natin yung shield. As a person, as a Christian, kailangan natin yung shield. At yung shield na to, sabi ko nga hindi maliit, kundi ang measure nito is around 4 feet to 2 feet. Yung 2 feet yung wide niya, tapos yung taas niya is around 4 feet. Na sapat na kapag yumuko yung isang sundalo, pag yumuko ka, siguro 3 to 1.5 feet yung kapag nakayuko ka, may nakano pa yan, may nakausli pa para mag-protect sa'yo. At ang pagkakagawa nito, kung minsan ito ay gayari sa wood kasi pag masyado mabigat naman, hindi mo mabuhat. So wood lang, pero yung kanyang cover ay isang napakakapal na leather. Isang leather para isang protection sa leather diyan dahil kapag may tumatamang pointed object, pwede siyang mag-bounce. Hindi hindi kagad magpe-penetrate. So nilikha talaga 'yan para hindi talaga yung mga darts nila o kaya but isa sa pinaka-design niya bakit leather, bakit mayroong protection na yan dahil before ang tinitira nila hindi lang yan kundi mayroong apoy. Kaya yung tinutukoy dyan sa Bible, kung titignan natin yan, matindi yan dahil kuminsan yung dart, yung araw mismo, hindi lang pointed, kundi poisonous and meron din siya apoy. Na kapag tumama yan, halimbawa, hindi man tumama sa yan, pero tumama sa bahay, tumama sa kampo, pwede mag-create ng chaos. Dahil mag-create ng sunog. So napakahalaga kung paano nila ilikha yung kanilang shield, at the same time kung paano nila ito gamitin effectively. So kailangan nilang tingnan yung kanilang strength. And in fact, yan din yung ginawa natin na naging shield ng mga ginaya ng mga pulis ngayon. Kapag may riot, sila yung nandun sa harap, meron silang shield na gano'n, na ginagamit nila ngayon. So napakahalaga na tayo bilang isang Kristiyano, hawakan natin yung shield. Hawakan natin yung shield, and that shield is our faith. That shield is our faith. So number one, tingnan natin, ano muna yung faith? What is faith? Madalas kailangan din natin paalalahanan yung sarili natin about faith. Sabi ng isang pastor, faith is believing God and trusting God. Faith is believing God and trusting God. Hindi mo daw pwedeng paghiwalay ng believing and trusting. You believe in God, then you need to trust. Iba yung, kapag naniwala ka, meron kasi mga naniniwala pero hindi nila kayang ilagay yung sarili nila sa salita ng Diyos. Hindi nila kayang ipagkatiwala sa Diyos ang kanilang pangangailangan. Hindi nila kayang ipagkatiwala sa Diyos ang kanilang sarili. Hindi nila kayang ipagkatiwala sa Diyos ang kanilang loved ones. Hindi nila kayang ipagkatiwala sa Diyos ang kanilang kinabukasan. So we need to believe at the same time to trust. Ilagay natin yung sarili natin. Meron isang nagsabi ng definition ng si Dr. Arthur Pink. Ang sabi niya ng definition ng faith. Faith, or the beginning of faith, is faith in the beginning. The beginning of faith is faith in the beginning. So ang simula daw ng pananampalataya, yung pananampalataya sa simula pa lang. So mahalaga yung sinabi, kung titingnan natin sa Hebrews chapter 11 verse 3, hindi man tayo scientists, hindi man natin na-prove lahat ng bagay, but sabi dyan sa Hebrews chapter 11 verse 3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that nothing are seen were not made of things which do appear. Hindi natin alam ma-explain lahat ng bagay. Sa biyaya ng Panginoon, marami nang na-explain ng tao ngayon. Pero marami pa rin tayong bagay na hindi kaya explain, at naniniwala tayo na lahat ng bagay na ng Diyos ang nag-frame. Ang Diyos ang nag-create. Ang Diyos ang nagsusustain. So bilang isang mananampalataya, tingnan natin ito.
Ano bang pananampalataya? Dapat meron tayong recognition. Number one, there is a recognition that God is Creator. God is our Creator. Maraming tao naniniwala dyan. Pag tinanong mo sila, akala nila pupunta sila sa langit dahil ang Diyos daw ang lumikha sa kanila. Tama yun. Tama na lahat tayo nilikha ng Diyos. Pero hindi tama na sabihin natin na lahat tayo anak ng Diyos. Amen? Meron ako isang professor na nakausap, sinabi niya, hindi tayo pupunta sa impyerno dahil lahat tayo anak ng Diyos. Siyang lumikha sa atin. Tama siyang lumikha sa atin. Siya ay ating creator. Tayo ay creature. Pero bilang creator and creature, yun na lang yun. Kung hindi mo tatanggapin ang tanging paraan para maligtas ka, hindi ka magiging anak ng Diyos. Dahil sabi sa John chapter 8 verse 44 para sa aming mga bisita, kung bisita ka ngayon, sabi sa Bible, dalawang klase ng tao. Sa John chapter 8 verse 44, sabi sa Bible, kung babasahin natin John chapter 8 verse 44, merong anak ang dyablo. Tinukoy ng Panginoon yung mga taong hindi nanampalataya sa Kanya. John chapter 8 verse 44. Sabi diyan, ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Ang sabi sa Bible, ang tao daw na nagsisinungaling, ang tao daw na sa simula, yung napakadaling gumawa ng kasalanan, ang tatay nila ay ang dyablo. At hindi natin may kakailan na lahat tayo dumaan sa estado na yan. Dahil sa ating kasalanan, naging tatay natin ang dyablo. But purihin ang Panginoon sa John chapter 1 verse 12, but as many as received him, the Lord Jesus Christ, to them gave He power to become the sons of God. Sana sa ating mga bisita ngayong umaga ito, ma-realize mo na ikaw ay nilikha ng Diyos, at ma-realize mo, second, there is only one way to heaven, the Lord Jesus Christ. John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi po yung Laloma Baptist Church, hindi ang good works, kundi ang Panginoong Jesucristo. Pero ito yung pinakamahirap gawin bilang isang Kristiyano. Pangatlo, we need to recognize and obey the will of God in our life. Yung faith na yan na nagsimula, na naniwala ka na ikaw ay nilikha ng Diyos, na hindi ka galing sa unggoy. Na-develop na nagkaroon ka ng faith sa Panginoon na hindi pala reliyon na magliligtas sa iyo, kundi ang Panginoon Jesucristo. Na-develop na yung pananampalataya na yan, ay ang Panginoon pala, hindi ang iyong good works. Then later on, nang tinanggap mo ang Panginoon bilang isang tagapagligtas, hindi ka lang nilikha ng Diyos, kundi isa ka ng anak ng Diyos. The moment na tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Pero yung pangatlo, kailangan natin recognize sa buhay natin, everyday sa buhay natin, kailangan ni-recognize natin ang kalooban ng Diyos. Kailangan natin recognize. Sabi nga sa Romans 10:17, so faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Hayaan mo masaturate ang mind mo ng salita ng Diyos. Hayaan mo masaturate ang mind mo ng mga preaching. Masaturate ng iyong devotion. Then later on, makita mo kung paano mag-work ang Panginoon. Sundan mo yung sinasabi ng Panginoon. Madalas sa ating mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala sa sinasabi ng Diyos dahil meron tayong tinitingnang iba. Madalas tayo nasa sidetrack sa mga bagay na gusto natin at hindi yung gusto ng Diyos. Kailangan natin tingnan yung kalooban ng Diyos. So tingnan natin, what is faith? Yung faith is believing and trusting. At dapat i-recognize mo na siya ay creator, i-recognize mo na ang tanging patungo sa langit ang Panginoon Jesucristo, i-recognize mo ang kalooban niya sa buhay mo. Pangalawa, number 2, what faith does not do. Ano yung mga bagay na hindi ginagawa ng pananampalataya? Na ako'y na-save, akala ko kapag save ka na, everything is perfect. No? Para bang lahat ay happiness. Para magiging masaya ka na, wala nang pagsubok. Parang every time na kakanta ka, makakanta mo lahat ng mga Christian song na alam mo. Pero yung isang awitin na kinakanta natin na It is well with my soul, pag binasa mo yung lyrics noon at kung paano ito na-compose. Na-compose ito ng yung isang mananampalataya na wala ng mahal sa buhay. At kinukompose yun habang tinitignan niya yung place kung saan nalunod yung kanyang mga mahal sa buhay. Kinanta niya yung It is well with my soul. Pero kung mababaw tayong Kristiyano, madali tayong ma-discourage, madali tayong open. Pero bilang isang Kristiyano, dapat natin tingnan yung mga bagay na hindi ginagawa ng faith. Hindi tayo pinoprotektahan ng faith sa pamagitan una. Faith does not shield us from physical suffering. Hindi tayo nilalagyan ng shield ng Panginoon sa physical suffering hanggat nandito tayo sa ating itong natural body natin.
someday magkakaroon tayo ng glorified body, amen? Isang glorified body na wala ng kapantasan, wala ng kapintasan, wala ng bagay na masasabi kang, wala na yung tuhod na sumasakit kapag nakakain ka ng mga leguminous plants. No, wala na yung ngipin mo na masakit, wala na yung kung ano-ano na mararamdaman natin. Wala nang peklat, amen? Wala nang inferiorities, lahat yan makikita natin na talagang ma-appreciate natin something mukha natin. Ma-appreciate natin yung masasabi natin that we are wonderfully, fearfully made pagdating ng Panginoon. Pero hanggat nandito tayo sa natural body, hindi tayo exempted sa physical suffering. Kaya nga napakahalaga ng faith. Darating at darating tayo sa punto na masasaktan ka. Darating at darating sa punto na tayo ay daraan sa mga suffering physically. 2 Corinthians chapter 11, tingnan nyo si Apostol Pablo. Mahal na mahal niyang Panginoon, naglilingkod siya sa Panginoon, and yet dumaan siya sa maraming suffering. 2 Corinthians chapter 11 verse 24. Ito yung mga suffering na ito, hindi pa ito yung mga ibang suffering na kundi suffering dahil sa kanyang pag-preach, dahil sa kanyang paglilingkod. 2 Corinthians chapter 11 verse 24 to 27. 24 hanggang 27, sabi yan sa may verse 24, of the Jews 5 times receive I 40 stripes save one. So ilang beses siyang nalatigo na? 5 times. Yung 5 times na yan, 5 times na times 39 yan ha. 5 times times 39 na stripes. Kasi kada isang session, kapag hinuli ka, meron kang around 39. Pag sumobra yun, paparusahan din yung iba, kaya ginagawa nilang 39. So 5 times 39 stripes. Sabi niya, thrice was beaten with rods, once as a stone. Thrice suffered in shipwreck, at night and day. I have been in the deep, in journeying often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of mine own heathen, of my own countrymen, in perils of heathen, in perils of in the city, in perils of wilderness, perils in the sea, perils among false brethren, in weariness, in painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Maraming suffering. So pwede natin maranasan ng gutom, pwede natin maranasan ng sakit, pwede natin maranasan any suffering physically. Hindi tayo in-exempt ng Panginoon. Pero yan ang bagay na pwede mag-build up sa ating faith, amen? Hindi tayo in-exempt. Kasi akala natin noon kapag tayo saved na, lahat na lang. Diba, merong mga grupo ng mga mananampalataya ngayon na may mga grupo ng mga tao na nagsasabi, lahat daw ng sakit kayang pagalingin ng leader nila. Sa church, ang pwede lang namin gawin, ang pwede nang gawin ng ating pastor mula sa lahat ng mga pwede is mag-pray. Umasa tayo sa gagawin ng Panginoon. Pero yung sasabihin mong lahat ng tao dito kapag may sakit tapos kakukumpasan lang ng kamay, bibigkasan lang ng dasal, lahat gagaling. Si Apostol Pablo po mismo hindi gumaling sa kanyang karamdaman. So wag nating tingnan na tayo exempted. Hindi tayo pinoprotekta ng faith sa physical suffering. Second, hindi tayo pinoprotektahan ng faith sa loss ng earthly possession. Lahat tayo pwedeng manakawan. Huwag yung ibig sabihin na Kristiyano ka na, kampante ka na. May mga common sense tayo dapat nang gamitin kumisan. Pag pray mo, masama naman yung wag naman yung masyadong na parang ganito. Alam niyo, wag kayo matakot kapag pupunta kayo sa church, bahala ang Panginoon sa bahay, amen? Pero bilang isang mananampalataya, kailangan din natin maging maingat. Kailangan din natin, dahil pwedeng mangyari sa atin, at something na isang bagay lang na pwedeng mangyari ito. Mangyayari ito kapag nilayo ng Panginoon. Mangyayari ito kapag nilayo ng Panginoon. Pwedeng may mawala sa ating gamit. Pwedeng mawalan tayo ng tahanan. Merong sino yung nag-share na isang na nagkaroon ng sulog sa isang church. Nagkataong wala silang lahat. At nang bumalik sila sa Cagayan. No? Nang wala silang lahat, tinupok na po yung kanilang church. Kaya nga isang mahalaga dito yung pag-iingat natin. But hindi naman ialaw ng Panginoon isang bagay kung hindi niya kagustuhan. Amen? But hindi tayo exempted. Sabi nga ni Job, tingnan yung attitude ni Job.
Kailangan lang natin ito i-develop. Maging mature tayo, pwede nating daanan ito. Yung Job chapter 1 verse 21. Sinabi diyan sa Job chapter 1 verse 21. Job chapter 1 verse 21. Job chapter 1 verse 21. Ang sabi sa Job chapter 1 verse 21, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. So pwedeng binigay ng Diyos, pwedeng kunin ng Diyos. Hindi tayo exempted. Letter C, God does not, or pain does not shield us from difficulties in life. Meron tayong mga sufferings. Meron mga hardship. Okay? Hindi natin alam kung anong pwede nating daanan. Yung Book of Hebrews, doon sa Hebrews chapter 11, sino yung mga nakasulat na pangalan doon? Great men of the faith. Great men of the faith. Pero tingnan nyo mabuti kung paano dinescribe yung kanilang dinaanan. Hebrews chapter 11 verse 36 to 38. Hebrews 11 verse 36 to 38. Hebrews 11 verses 36 hanggang 38. Verses 36 hanggang 38. Sabi diyan, and others had trial of cruel mockings and scourging, yea, moreover, of bands and imprisonment. They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in the sheepskins, goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and in mountains, in dens and in caves of the earth. So marami silang suffering. Hindi sila exempted sa difficulties in life. So hindi tayo dapat even yung sa letter D, yung faith does not shield us from grief. Hindi ibig sabihin ikaw ay mananampalataya na. Lahaba na yung buhay mo. O kaya hindi na tayo mamamatay. Pwedeng mangyari sa atin. Pwede tayo mawalan ng loved ones. Kaya nga mahalaga yung opportunity natin sa every time na meron tayong pagkakataon na makausap yung loved ones natin, kausapin na natin dahil hindi natin alam. Hindi natin alam kung kailan sila kukunin. Purihin ng Panginoon kung meron pa tayong pagkakataon na alam niyo yung pinakamagandang eksena, yung sa tigas ng puso ng mahal natin sa buhay, makita natin na meron pa tayong pagkakataon na nakahiga pa siya na pwede mo pa siyang witnessan. Paano kapag aksidente? Kaya hindi tayo exempted sa mga grief na katulad nito. Lahat tayo may pwedeng experience. As a Christian, kailangan natin makita na marami tayong pwedeng daanan. Kaya kailangan talaga natin yung shield of faith. Kailangan natin yung shield of faith. Mahalaga na huwag mong bibitawan yan sa battle. Kapag may battle, yung mga sundalo, kapag may battle, ang mga sundalo, isipin nyo to, kapag battle sila, naglalakbay sila, pagod na pagod dyan, gutom na gutom, tapos bigla silang atakihin ng kalaban, kailangan dumipensa sila, lulusob sila, kailangan nilang, alam nyo, pati pagkain nila, tipid na tipid, siguro kahit na mayamag na kakainin yan, para lang mag-survive sa battle. Pero ang pinakamagandang eksena kapag bumalik sila sa kanilang kampo, dala-dala yung victory, kasama ng kanilang hari. Amen? Kailangan nating hawakan yung faith, yung shield of faith. Number 3, what faith does? Ano yung ginagawa ng faith? Ano ang tunay na ginagawa ng faith? Sa dami ng pwede nating daanan, ano yung pwedeng ibigay sa atin ng faith kapag meron tayong pananampalataya? Number 1, una sa lahat, faith saves. Faith saves. Ang unang kailangan mo bilang isang tao, kung hindi ka pakatiyak ng pagtungo sa langit, ang kailangan mo, kaligtasan. At ang kaligtasan ay nagsisimula kapag nilagak mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. 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 Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sabi, for by grace are you saved through faith, and not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sabi diyan, paano ka maliligtas? Sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Kaya kung ikaw ibisita ngayon, namamanhikan kami sa inyo.
Mamaya, during the invitation, taas mong kanang kamay mo at i-share namin mula sa salita ng Diyos kung paano ka maliligtas. Ang unang ginawa ng pananampalataya mo, niligtas ka. Meron nagsabi, faith that save. Yung faith daw, faith alone can save. But faith that save is not alone. Ang tunay na kaligtasan natatamasa natin kapag tayo ay nanampalataya. Pero yung faith na yun nagbubunga. Maraming ginagawa sa buhay mo at habang ikaw ay lumalago spiritually, dapat lumalago ka sa pananampalataya. At nadadagdagan, nandito tayo sa church. Kung tatanungin nyo kami sa mga bisita, kung tatanungin nyo kami kung bakit kami nasa church, hindi dahil para maligtas, kundi ligtas na kami. At kami ay naglilingkod na sa Panginoon dahil ligtas na kami at mahal namin ang Panginoon dahil minahal niya kami at minamahal din namin ang Diyos. Dahil sa pag-ibig na pinakita ng Diyos. At nagsusurvive kami, nakakapagbigay kami because of faith. Maraming problema na dinadaanan ng bawat tao na nakatabi mo ngayon. Pero yung problema na yun lalo nagpapatibay dahil meron pananampalataya. Yung shield of faith. Sabi nga kanina, hindi ka pwede ma-exempt sa physical suffering. Hindi ka pwede ma-exempt sa grief. Hindi ka pwede ma-exempt sa earthly, yung pagkakaroon ng distraction or loss ng earthly possession or difficulties in life. But thank God we have shield of faith. Number 2, gagawin ng shield of faith, it will sanctifies. It will sanctifies. Hindi lang tayo ginastify ng Panginoon. Pag sinabi natin kasing word na justify, ginawa tayong matuwid. Purihin ng Panginoon pag nababasa ko yung 2 Corinthians 5:17. Napakasarap ng pakiramdam kapag ikaw ay ligtas. Amen? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pero yung justification hindi nagtapos. Nagsasanctify ito. The more na nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Di ba may kasabihan ng mga hindi paligtas? Ang taong nagigipit kahit sa patalim, kumakapit. Dahil sa kanilang problem, pasama sila ng pasama. So kuminsan, merong pinento yung aming teacher, sabi niya meron daw isang nag-declare ng hold up doon sa nag-declare daw ng hold up sa bus. At yung isang teacher. Tapos nang nakita siya ng isang hold upper, sabi niya, ma'am, kilala niyo ba ako? Nakipagkilala kayo na. Tapos, takot na takot yung teacher dahil meron siyang 30,000 sa bag. Tapos dahil, sabi niya, mabait kayo sa akin nun. Kaya sabi niya, huwag niyong gagalawin to, teacher ko to. Hindi na hold up yung teacher. Nakipag-text. Sabi ko, kasabi na ng isang teacher na kausap namin, huwag kayong masyado kasi kung minsan, yung mga matatalino estudyante natin, pag nag-graduate yan, ang tataas ng noo niya na hindi mo mabot, hindi ka papansinin, pero yung mga hindi mo pinapansin noon, madalas sila pa yung bumabati sa'yo. Kaya palagi nilang sinasabi, Sir or Ma'am, kilala niyo pa ba ako? Kasi hindi natin sila talaga gaanong pinapansin eh. Pero yun, makita natin but ito nakakalungkot. Pag nag-text daw yung estudyante na yun, sabi niya, pasensya na kayo ma'am, nagipit lang talaga ako, may sakitan ako. Madalas ang nagiging reason ng tao kayo nakakagawa ng kasalanan pag bumisita ka sa kulungan, bumisita ka sa mga taong pinaparusahan ng batas ngayon, ang madalas nilang sinasabi, gipit sila, kailangan lang. Kuminsan hindi mo makikita sa mukha nila na sila ay kriminal, na sila ay nakagawa ng isang krimen. Dahil sa ginawa nila, dahil wala silang pananampalataya. Hindi na-develop sa kanila yung faith. At bilang isang Kristiyano, hindi tayo exempted na kapag ikaw ay nakagawa na meron kang problema ngayon. Kahit Kristiyano ka, pwede ka mag-declare ng hold up. Diba? Yung mga tao, may mga Kristiyano na kapag ka may problema, hindi exempted na may mga iba naglalaslas kung ano ginagawang kriminal, o kaya nanununtok ka naman. Pwede mangyari yun. Pero kapag ikaw ay may faith, madidevelop sa iyo yung faith, instead na gawin mo yung gusto ng laman, ang hahanapin mo yung gusto ng Panginoon. Madidevelop sa iyo, isa-sanctify ka, ipipreserve ka, makikita mo may mga way ang Panginoon. Pag nabasa mo yung sinasabi sa Biblia na sinabi ni David na mula pa ng bata siya hanggang sa pagtanda niya, hindi siya namalimos.
Paano na pagkain niya? Kaya mong i-claim sa Panginoon kapag walang-wala ka na. Pwede mong i-claim sa Panginoon na siya magsusupply sa iyo. Remember, He is our Jehovah Jireh. Siya rin yung ating El Shaddai, the breasted one, yung kayang magkalinga sa iyo. The more na nagkakaroon tayo ng faith sa Panginoon, the more na marirealize natin to. Darating tayo sa punto na masasabi natin, Lord, kahit na ganito na, gagawin ko pa rin yung kalooban mo. The more tayo na nasa-sanctify, the more tayo na may gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Letter C, faith is stabilized. Faith stabilizes. Binanggit sa may armor. Bakit tayo binigyan ng armor? Ano yung pinaka-purpose? Bakit may armor? For us to remain standing. Kailangan natin mag-stand. Kailangan natin makita, ano yung magandang isang bagay na dapat natin pag-aralan. Personally, sa physical condition natin, the more na nagkakaedad ka, the more na nare-realize mo lahat ng mga weaknesses, tama? Physical, yung mga physical. Di ba dati pag pinagsasabihan tayo noon, hindi natin papansinin yung, pag tumatanda na tayo, nakikilala natin sarili natin, alam mo yung weakness. Ako isang weakness ko yung sa lungs. Madali pag hindi ako pwedeng yung mapuyat na uso, mapagod na uso, kaya kailangan ko may in-between na tulog. Kapag alam ko may palatandaan ako, kapag alam ko parang sumakit na yung likod ko, kaya parang sisipunin na ako, o kaya yung throat ko parang masakit. Sinakausap ko kagad ang asawa ko, kagad ako ng gamot ko, kaya i-rest ko ng konti. Kasi pagka pinabayaan ko yun, dire-diretso yun. Pwedeng mag-stay ng 1 week, pwedeng mag-stay ng 2 weeks, pwedeng mag-stay ng 3 weeks. Pero nasanay na ako na kapag alam ko ng ganun, konti pa lang, inaano ko na yung sarili ko. Sa Christian life, ganun din. May mga pagkakataon, lahat tayo may tinatawag na spiritual weaknesses. Lahat tayo may mga kahinaan spiritually. Na kapag hindi mo pag-aaralan, di ba maganda nga yung lesson natin ngayon, we need to learn from our failures. Sabi nga ng isang teacher, may nabasa ako, sabi niya, anong gusto mong klase? You will learn in your own expense or you will learn in others' expense? Di ba para bang mas maganda yung matututo ka dahil may nagbigay sa'yo, something na naging blessing sa'yo? Sino sa inyo gusto mag-aral na subsidize? Ang ganda nun, ano? O kaya ikaw bahala magparal sa sarili mo. Pero sa Christian life, ganito ang learning. Sa Christian life, pwedeng dalawa rin yung kaparaanan para ikaw ay matuto. Ikaw mismo matuto in a hard way o matuto ka na sa nangyari sa iba. Learning from the expense of other. Sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, tingnan mo kung paano bumagsak ang bawat Kristiyano sa Bible. Tingnan mo kung paano sila bumagsak at paano sila binalik ng Panginoon. Pag-aralan mo. Ang sabi nga, huwag kang magsaya kapag ang kaaway mo pinapalo ng Panginoon o may ginagawa ang Panginoon sa kanya. Matuto ka kapag may ginagawa ang Panginoon dahil something pwedeng mangyari sa atin. Through our failures, through sa mga bagay na yan, pwede tayong matuto at mag-strengthen. Di ba yung mga bata pagka yan ay gusto matuto maglakad, kailangan nila may experience na bumagsak. Kailangan nila may experience na masugatan. Tayo mga magulang, talagang alagang-alaga tayo. Meron akong kakilalang pinampapaligo sa kanyang anak. Mineral water. Sobrang parang sabi ko, hindi naman alkaline. Si Pastor, alkaline. Sa church, alkaline. Alkaline water kami dito. Pero, imagine bumibili siya ng lalaking tubig na mineral water para pampaligo ng anak niya. Alam yung nakakalungkot? Hindi expose yung anak niya sa mga bagay na ang taba ng anak niya, pero madalas nasa ospital. Okay? So, may mga pagkakataon na makikita natin sa sarili natin minsan, dapat maranasan natin yung mga pagkakataon na may mga failure. Pero gusto ng Panginoon mag-stand tayo. Tingnan yung 2 Corinthians or 1 Corinthians 16:13. 1 Corinthians 16:13. 1 Corinthians 16:13. May mga bagong mananampalataya pag nababasa ito, iba yung kanilang ginagawa eh. 1 Corinthians chapter 16 verse 13.
Ayan, sabi ano, watch ye stand fast in the faith, treat you like men, be strong. Yung mga bago mananampalataya, tapos hindi pa sanay nag-ano sa King James, kapag nabasa nila yan, ang ginagawa nila, mag-quit, no? Sabi nga kasi quit eh. Quit you like men. Pero hindi ganun yung ibig sabihin ng quit. Now, ang quit dyan is behave you like man. Magpakalalaki ka, amen? Magpaka-Kristiyano ka. Ipakita mo na kaya mong tumayo, amen? May mga pagkakataon ilalagay tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon na para bang ang hirap tumayo. Ba't kailangan mong tumayo? Maraming battle sa mga ancient battle, ang karamihan ng tama ng bala, tama ng arrow, tama ng spear, hindi sa harap, sa likod. At lahat tayo siguro, kung Kristiyano tayo, someday pagdating natin doon sa langit, at tinanong tayo kung paano tayo nagpatuloy sa Christian life, at kung obserbahan ng Panginoon yung buhay mo, yung mga peklat mo yung mga sugat na create ng mga sufferings and mga things na kung obserbahan yung puso mo, anong klase ng sugat ang meron sa puso mo na nagpatibay sa'yo? Pag inotopsy ng Panginoon ang puso mo, kapag ang mga sugat nasa harap, ibig sabihin, hinaharap mo, problema mo, amen? Pero may mga ibang Kristiyano, pagka inotopsy yung kanilang puso, linis sa harap, sa likod, punong-puno ng butas. Kasi every time na, tumatalikod. We need to stand. Para dahil ang faith natin magbibigay sa atin ng establishment. I-establish siya tayo. Letter D is faith strengthened. Faith is strengthened. Faith strengthened. Wala tayong kakayanan. Wala tayong kakayanan sa buhay natin. Kahapon, nagre-report yung isang classmate namin sa PNU. Talagang hindi siya mapakali. Mula pa ng last Saturday, dahil susunod siya, hindi siya mapakali dahil ang hirap ng kanyang report. At sabi ng teacher namin sa financial management, ang sabi niya, hindi ko kayo tatratong accountant kasi hindi naman kayo accountant. Pero pag nagtatanong na siya during sa report, what is the legal and sabi yung constitutional na definition ng bagay na yan. Sabi niya, hindi niya kami tuturing na accountant, pero kung magtanong, ang lupit, no? CPA lawyer siya at talagang attorney, meron siyang position. Dati siyang nasa DepEd. Ang dami niyang hinawakang At kapag siya na nagtatanong, kinakabahan kami lahat. Meron kami isang classmate, mula pala Saturday, talagang kinakabahan na siya. Hanggang kahapon, kinakabahan siya. Sabi niya, bahala na kayo, hindi ko alam kung anong basta ito yung naintindihan ko. So tinatagalog niya na lahat, talagang kabado siya. Sa sobrang kaba niya, ang bilis ng reporting. Dumating yung professor namin, tapos na siya. Tapos yung sumunod na partner niya, yun ang pinahirapan ng professor namin. Kaya naging pagkatapos ng klase namin, sabi na, ang galing ng isa, yung pangalawa. Sabi, ang galing mo. Lahat ng tinira sa'yo ni Sir, nasagot mo. Pero sabi na isa lang ang alam ko. Ito, masyado ito, ginamit nila yung term, maswerte ito. Hindi na inabutan. Dahil talagang kung naabutan siya, talagang gigisahin siya doon sa kanyang report. Habang tinitingnan namin yun, lahat kaming sumusunod. Dahil hindi pa kami tapos. Kinakabahan din kami. Sa lahat ng area sa buhay natin, alam nyo, ang kaba palaging nandyan, amen? Ang takot palaging nandyan. Lahat tayo may takot. Ako, ang aking life verse is Isaiah chapter 41 verse 10. Kasi marami akong takot. Madali akong magkaroon ng parang fear. At hindi tayo pwedeng tumayo sa lahat ng problema na to without the Lord Jesus Christ. Kaya nga, Philippians chapter 4 verse 13, sabi, I can do all things through Christ, strengtheneth me. Wala tayong strength, kundi ang Panginoon Jesucristo. Kailangan natin ng faith para may strengthen tayo. May mga pagkakataon ng Panginoon, ang galing ng Panginoon, pag pinag-aralan nyo yung El Shaddai, kung paano niya kinalinga, di ba, si Elijah, nang pagod siya nung ginawa ng Panginoon kay Elijah, pinatulog lang, pinakain, kinakalinga. Alam ng Diyos kung kailan may pagod tayo, alam ng Diyos kung kailan tayo nagkakaroon ng mga kahinaan.
Pero alam din ng Diyos kung paano tayo palalakasin. Amen? Di ba kapag ikaw ay veterano, ay, hindi, meron, yung veterinaryo yun. Yung veterinaryo, yung tagahalaga ng hayop. Ang hirap, no? Pag, di ba nag-aalaga ka ng hayop, kailangan mo unawain yung hayop eh. Just imagine nyo to, no? Ang daling maging, mas maganda pang maging doktor ng tao, kasi tatanungin mo, saan ang masakit sa'yo? Di ba? Alam mo eh, sasabihin mo eh. Di ba? Pero yung veterinaryo, nakakagulol, no? Yung taga-doktor ng mga hayop. The more na tinitingnan ko kayo, the more hindi ko ma-pronounce. Yes. Bet na lang, bet. No? Kapag silang tumitingin, imagine niyo to, no? Imagine niyo, kapag tinitingnan niyo yung kalabaw, merong isang pinicture kung paano nag-aalaga siya ng kalabaw, yung paano niya, ko sa the way na itrato nila yung dahil kikilalanin niya yung kalabaw, titignan niya kung paano niya, yung masakit, paano niya ito matutulungan para magkaroon ng maraming milk, gano'n, no? At kapag may sakit ang hayop, tinitingnan niya lang sa mata, tinitingnan niya, hindi niya kung hindi ka talagang yung bihasa sa bagay na yan, hindi mo kaya eh. At tayo bilang isang tao, hindi rin tayo bihasa na nakikita natin yung mga need ng iba, pero purihin ng Panginoon ng Diyos, pwedeng iparamdam sa atin, amen? Pwedeng mangusap ang Panginoon, at the same time, ang Diyos din mismo, alam niya lahat. At hindi niya na kailangan ng mga laboratory, hindi niya na kailangan na idan ka pa kung saan-saan, alam na ng Diyos eh. Kapag may need tayo spiritually, alam ng Diyos kung saan tayo strengthen. Pero kailangan natin may strengthen, kailangan natin humingin ng lakas mula sa Diyos. Letter A, second to the last, faith sings. Faith sings. Ang tunay na may pananampalataya, napakaikli ng verse na to, 1 Thessalonians 5:16. Ito isa sa pinakamadaling pwedeng maging live verse. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, rejoice evermore. Yun lang. Rejoice evermore. Pag kinanta niya, pwede niya idugtong yung for this is the will of God. Pero napakalit, rejoice evermore. Rejoice evermore. Yung tunay na pananampalataya, nasubukan niyo ba yung masyado kayong down spiritually, talagang malaking dinadala niyong problem, tapos later on, nang kumanta ka na, nagbabasa ka ng Bible habang kumakanta ka, napapalitan ng joy yung iyong sorrow? Nasubukan niyo ba yung time na ikaw ay, yung bang pupunta ka sa isang place na tahimik, tapos magpatugtog ka ng Christian song? Ang ibang-iba yung dating kapag wala kang ginagawa, tapos meron kang pinapakinggang Christian song. Alam niyo yung stress, parang nalilesen kapag tayo ay merong pinapakinggang Christian song. Nung tinawag ako na mag-pastor doon sa Alcala, I remember, pastor, pagtungo ako doon may SARS. Kaya sabi sa akin ni Pastor Mark, Pastor Anglis is very wise, sabi niya. Kasi nung nagkaroon ng SARS, paalis na siya. Ikaw, mag-isip ka, no? Binibiro niya ako, papunta ako na Alcala, nandun pa lang yung SARS. I remember yung pagkakataon na bumisita kami dito, ang galing kami dito, nakalagay yung Alcala Baptist Church dun sa may Apex. Nang pumarada kami, pastor, dun sa may yung hindi pa po, wala pa po yung sa may NLEX mismo, may paradahan doon na parang bago mag-exit. Nang hindi pa tinatanggal yun. Nang pumarada kami doon, siksikan kami, ang daming sasakyan. Nagmerienda lang kami saglit, nawala yung mga katabi namin. Lahat ng katabi, literal na yung mga katabi namin, biglang nawala nang nabasa yung Alcala Baptist Church, lalong-lalo na nalagay namin doon nasa baba ng Alcala, Pangasinan. Talagang pag narinig nila yung Alcala, parang napakatindi na At dahil dun sa SARS na yan, merong isang pastor na naglagay ng acronym ng SARS. Yung SARS daw napalitan, hindi na isang sakit, kundi Singing and Rejoicing Saints. Singing and Rejoicing Saints. Alam niyo na na-discover nila kung bakit hindi kumalat yung SARS sa Alcala? Dahil yung kinaroroonan na mismo ng pinagdalhan ng may family na may SARS, isang open field.
Open field. Kaya nga hindi nila kayang gwardiyahan. Kahit nagwardyahan ng mga pulis, hindi nila kayang gwardiyahan. May nakakalabas, tapos nakakapamalengke, nakakabalik na hindi nila alam. Kasi open field, tapos nasa gitna talaga. Malapit sa bahay ng isang member. Pero isang na-discover nila ganito, ang SARS kumakalat sa malamig na lugar. Kaya kapag masyadong malamig ang lugar, madaling kumalat yung SARS. Pero doon sa Alcala, lumalabas pala yung mikrobyo, yung ng SARS, patay na. Sobrang init. Kaya kung minsan nakasar tayo sa init, kung minsan yung init na inaano natin, ang init-init naman, pero hindi natin alam, maraming ginagawa yung init. Kung wala yung init ng araw, hindi mabango yung damit natin. Kung wala yung init ng araw, maraming mga mikrobyo na buhay dahil hindi sila namamatay basta-basta. Pero ang makikita natin dyan, pag may mga problems, ang faith, ang tunay na mananampalataya, lumalakas yan spiritually. Then later on, makikita natin sumasaya na maawit. Then last, faith sends us out. Faith sends us out. May gagawin ng Panginoon. Isa sa pinakamahalagang pwede natin maging contribution is maging may part tayo palagi sa Great Commission. Hebrews 7 verse 25. Hebrews chapter 7 verse 25. Sabi, wherefore he is able also to save them that to the uttermost that come unto God by him, saying, he ever liveth to make intercession for them. So, kayang iligtas ng Panginoon. Marami pang pwedeng iligtas ng Panginoon kung lahat tayo magsasama-sama. Amen? Ano yung maganda yung challenge, habang pinapakinggan ko yung sinasabi ni Pastor na umabot sila ng 4 million ng Berean. Pag-pray natin ang Laloma Baptist Church hindi maging Corinthians. Nakawin niyo ibig sabihin, hindi tayo maging Corinthians. Kasi ang Corinthians, pinagmalaki ni Apostol Pablo sa Philippians. Pero later on, ang Philippians, ang mas makikita natin na mas naging matapat sila kaysa sa Corinthians. So magandang challenge ito na sa next natin ang mga commitment, next natin na gagawin. Challenge ito. Lord, i-bless you pa kami lalo. Para hindi tayo nakikipag-contest, but kung example tayo, then let's remain as an example. Maging maging challenge tayo patuloy. Marami tayong pwedeng gawin at isang opportunity na, yung maganda kung opportunity ito na, honestly, Pastor, nang wala kayo, parang inisip namin anong gagawin namin. Di namin at paano But, I pray, doon sa mga usher, na sinabihan na mayroon ng opportunity na Kasi inisip namin ano yung mga dapat natin gawin na hindi na dapat isipin natin, Pastor. Sana lahat tayo magkikilos dito. Gusto natin lumaki yung gawain, katulad kay Moses, para ma-handle yung napakalaking congregation, nagkaroon ng mga leaders. Nagkaroon ng mga tao na tumayo sa likod ng kanilang leader. At pwede natin ma-accomplish ang napakalaking bagay. Sabi ko nga, yung shield of faith, hindi lang para sa'yo. Habang pinoprotektahan mo ang sarili mo, protektahan mo yung iba. At magprotektahan tayo. At ang pinakamagandang makikita natin na resulta na tayo lumalago spiritually. Lumalago ang ating involvement sa faith promise. Lumalago ang involvement natin sa ating project dito sa church, yung ginagawa rin natin na pag-abot ng kaluluwa dito sa church. So yan ang gagawin ng faith. Faith saves, faith sanctifies, faith stabilizes, faith strengthens, faith sings, faith sends us out. Pangahawakan mo ba yung shield of faith na yan? Ulitin ko lang yung illustration natin kanina. Dalawa lang yung mahalagang hawakan mo. The rest of yung rest ng armor, madalas naka-wrap sa atin yan. Pero madali nating bitawan. Yung sword at yung shield. Sa dami ng dadaanan mo, dinadaanan mo ngayong problema. Dinadaanan mo mga bagay na struggle. Kumusta ang shield of faith? Nag-hold ka pa ba? Niyayakap mo ba yan? At kapag lumalakas yung pwersa na tumatama doon sa shield of faith, pinupwersa mo rin ba yan at nilalagay mo yung sarili mo sa isang depending position para manatili ka nakatayo? Or
binibitawan mo na ba yung shield of faith? So habang pwede tayong tumayo, magkaroon lang tayo ng panalangin bago tayo dumako sa invitation. At I pray na nawa naging blessing po yung mensahe na magpaalala lang sa atin ng patungkol sa ating faith.